Balikan lang natin ang Divisoria. Si Mayor Hani Lacuna ng Maynila ay nasa linya natin. Mayor, magandang morning. Si Katunying po ito, nag-iisa, malungkot, walang kasama. Good morning po, Katunying, sa yung mga taga-subaybay. Opo, iniwanan ako ni Jerry mahirap talaga pag nag-iisa, no? Oo naman. Malungkot. Malungkot, lalo na yung dati mong kasama tapos iiwanan ka, no? Ay, oo naman. Malungkot. Opo. Mayor, narinig naman natin yung report ni Boy Gonzales kanina. Kaya namin binalikan ng Divisoria dahil po, grabe po lumalaganap itong video. Pakita nga uli natin yung video na to. As in, sabi nga ng mga mananagalog hindi mahulugang karayom ang rekto na yan, ang Divisoria, sa dami ng vendors at saka talaga napakagulo. Nung pala, sabi ni Boy Gonzales, nung panahon pa ito, na iba ang mayor, 2 mayors ago. Anong tingin nyo? Ba't nagkagano? Sino ba nagpapakalat nito? Nako, wala ho akong idea kung sino po nagpapakalat dyan. Siguro po talaga uso ngayon ng throwback. Throwback. Matindi. Opo. Baka throwback Thursday, kahapon lumabas Yes. Opo. Oo. Pero ang problema doon, maraming nagpapakalat ng throwback. Binanggit pa 'yung pangalan nyo. Sabi nga Mayor Lacuna, masdan mo ang ginawa mo. Nakita ko rin po yung video na yan, siguro mga a month and a half ago. Natawa na nga lang po ako Sabi ko Sabi kong ganun. Parang hindi naman ho yan ng panahon natin. Hindi po yan ngayon. Okay. Kasi lumilitaw. Ito, klaro naman na kaya ito inilalabas ngayon ay para pasamain po ng husto ang inyo pong imahe. Kayo po ba ngayon, anong ginagawa nyo dyan sa Divisoria? Talaga naman dadami tao dyan Pagka may mga nagtitinda, maraming pupunta. Ano ba pwedeng gawin niyan para maging organized, hindi expected naman magkakaroon ng volume ng tao pero hindi magulo? Totoo po yan, Katunying. Expected po pag darating ang Kapaskuhan, talaga hong dinudumog ang Divisoria, hindi lang Divisoria, kung hindi pati ang Quiapo. Kasi nga po yan po talaga ang puntahan para po sa pamimili para sa darating na Kapaskuhan. Kami naman po hanggang sa aming makakaya ay pinagbibigyan naman po natin yung ating mga kapatid na mga vendors pero sa maayos na paraan. Kung mapapansin po nyo yung mga pinakita nyo pong mga video na iba. Pakita nga natin yan. Sandali lang po, Mayor. Pakitanggal na nga yung Once Upon a Time na yan, yung luma. Yung bago naman ang pakita natin, RHTV. Pakita natin yung bago. Para naman magkaroon ng ideya yung ating mga kababayan sa bago. Okay, sige po, Mayor. Ano po yung ginawa nyo? Yung bago, yung kasalukuyan? Yung bago naman po, yung kasalukuyan po, pinagbigyan lang po natin yung ating mga kapatid na vendors para lang po sa Kapaskuhan. So kung mapapansin nyo, nagsimula yan po ay last week of November at hanggang December 31 lamang po sila. Yun po ang binigay na idea or ng suggestion ng mga ating pong mga vendors para naman po kahit papano ay magkaroon sila ng hanap buhay ngayong darating na Kapaskuhan, lalong-lalo na nga po na marami hong mamimili ang dadayo po sa Divisoria. Opo. Ito po ba may oras? Hapon po yan. Hapon lang? Hapon po yan. Opo. Nagsisimula po sila ng hapon hanggang gabi po. Hanggang hating gabi na, no? Opo. Okay. So, ito po bang mga nagtitinda dyan, hindi naman talaga mga dating nagtitinda on a regular basis, say mula January hanggang November? Hindi po sila yung dating naninda. Actually, Katunying, sila po yung mga dating-dati pang mga nagtitindang mga vendors na nawalan po ng mga
pwesto o lugar ng kanila pong paninda nung talagang nilinis po natin ang Divisoria. Nga lamang po, gaya nga po ng nabanggit ko, pinakiusapan po nila na kung sana maaari, mapagbigyan lang po sila ngayong panahon ng Pasko. Kumbaga, sige po. Kung mapapansin po nyo, nakahilera lang naman po sila. At mawawala na po yan sa pagtungtong po ng January 1. Oo. Kumbaga, kasi ko naman talaga namang maraming pumupunta. Doon lang tayo sa pagiging maayos at organized. So ano po ang usapan ninyo ng mga vendor dyan? Ang usapan po nila ng namamahala po dyan ay hindi po sila lalagpas doon sa takdang ibinigay sa kanilang pwesto. Otherwise po, kapag nakita po namin na lumagpas po sila, ay tatanggalin po sila. Ang isa pa hong usapan dyan ay ipapanatili nilang malinis po yung lugar kung saan po sila nagtitinda. Mahigpit po tayo dyan patungkol po sa kalinisan. Siyempre nakikita naman po natin na marami na nga pong paninda dyan. Tapos sasamahan pa ng pagkakalat, ay ibang usapan na po yan. Mahigpit po tayo dyan na kapag lumagpas sila at naiwan nila yung kanilang kalat, ay hindi na ho sila papayagan pa na magtinda. Ayun, maganda po yun. Alam niyo po, Mayor, nung isang araw, si Boy Gonzales din ang nag-report, katakot-takot na basura ang ginagamitan na po ng payloader yata nung naghahakot ng basura nung umaga. Sabi ko tuloy, bakit ba yung ibang mga, pasensya na, magko-compare tayo, but sa ibang bansa may mga ganito rin namang mga klase ng bazaar o mga malalaking tindahan, yung bang may mga night market, di ba? Halimbawa sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Singapore. Pero pagtupi ng mga gamit nila, ng mga gamit sa pagtitinda, wala ka makikitang dumi, Mayor. Pero dito sa atin, katakot-takot ang dumi. Palagay ko hindi lang po yung nagtitinda, Mayor, pati yung bumibili Tama po kayo dyan. Ganito po yan, Katonying. Di ho ba pagdating ng alas 5 ng tanghali, bagsakan na po yan, Divisoria. Opo. Bagsakan na po yan. So, nandyan po lahat ng mga nagtitinda ng mga gulay na nanggagaling po sa ibang mga probinsya. So, talaga hong dumadagsa po dyan yung maramihan hong bumili. Opo. Ayun po, ang ginagawa po natin dyan, pagdating po talaga ng alas 4, ay sinasabihan po natin yung mga manininda na isasako po nila. Yes. Yung mga kalat po dun sa kanilang lugar, nang sa gayon po, mas madali po para sa amin na hakutin sila. So pagdating po talaga ng alas 4 dyan, dapat malinis na po dyan. Dyan na po pumapasok yung ating pong DPS, at saka yung atin pong nangongolekta ng basura para po kunin po yung mga naiwan nilang mga basura. At sinabi ko rin po sa atin pong hepe sa hawkers na kapag hindi po sila sumunod sa atin pong mga binibigay na mga instructions sa kanila, ay hindi ho sila papayagan talaga na magtinda ulit the following day. So parang day to day ang kanilang kontrata, no? Opo, kasi talagang hindi natin maiwasan, hindi lang naman po ng mga nagtitinda ko, hindi nung mamimili na kung saan po nila iniiwan yung mga kalat nila. Oo. Ang pangit talaga, Mayor, pagka makalat. Sino bang gusto ng makalat? Ay, opo, wala naman hong may gusto dyan. Talaga pong it boils down to discipline, Katonying. Opo, yan po ang lagi kong sinasabi na napakahirap po talaga magpatupad ng mga alituntunin kung wala naman pong disiplina. Yun po talagang kailangan nating i-instill sa ating mga kababayan. Okay. Okay, di nakita po natin may mga nilagay kayong kubol dyan, okay, may linya dyan, hindi pwedeng lumampas. Kaya lang, may mga dumadaan pa rin pong sasakyan dyan Hindi kaya uubra, Mayor, na lahat ng mamimili dyan, ay hindi napapasukin yung sasakyan dyan. Kumbaga merong isang checkpoint from afar
na sabihin, so kayo pupunta, mamimili, hindi kayo pwedeng dumiretso dyan, pero yung pass-through lang talaga, as in walang business dyan. Passing through. Opo. Yun lang ang papayagang makadaan. Baka sakaling pwede po yun o ginagawa na ninyo yun. Maganda rin naman pong suggestion yan, Katunying. Although kasi kung ang naiisip ko lamang po, kung ititigil po natin at magtatanong tayo, baka naman po mag-create po ng traffic din po kung iisa-isahin po natin. O kaya lagyan ng karatula pagka kahit ng mga karatula na ang mga bibili o kaya mamimili o kaya merong is designated na area parking somewhere na medyo malayo-layo na total naman pupunta sila sa Divisoria, maglakad na sila sa babalikan ko sa Singapore, Hong Kong katakot-takot ng layo na nilalakad, okay lang sa mga namimili. Tama po kayo dyan. Tama po kayo dyan. Magandang suggestion po yan, Katunying. I-discuss din po natin. Although, gaya po na nabanggit kanina, na nagtalaga naman po tayo dyan ng ating pong kapulisan at saka ng MTPB. Kasi po ang strict instructions ko po dapat po talaga free-flowing ang traffic po dyan sa Divisoria. At sa lahat po ng mga lugar na kung saan dinadagsa po tayo ng mga ito, may mga nagme-message sa atin, sa Quiapo daw, marami ding mga namimili. Tama po. Yan po, Quiapo, Carriedo, Divisoria, Blumentritt, yan po talaga yung mga areas kung saan po pumupunta ang ating mga kababayan para mamili para sa Kapaskuhan. Marami pong namimili dyan, mga dayo, mga galing sa ibang probinsya, baka yung mga merchants at saka mga namimili, baka meron po kayong mga message sa kanila, Mayor, go ahead po. Sa atin po mga kababayan na dumadayo po dito sa lungsod ng Maynila para mamili, pinapaalalahanan po natin sila na sumunod po sila sa mga alituntunin na ipinapatupad natin. Gusto po natin maayos po ang ating mga kalsada, nakakadaan po ang ating pong mga sasakyan. Sa gayon po, mas convenient po sa inyo ang pamimili po dito sa lungsod ng Maynila. Mayor, salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Maraming salamat din, Katunying. Magandang umaga. Jerry Bach at Anthony Taberna